Isang pinagpalang araw sa ating lahat, aking mga kababayan. Ngayon ay umarap ako sa inyo hindi bilang inyong pangulo, kundi bilang isang kapwa Pilipinong sawa na sa kabubuting sistema, pagod na sa mga pangako na papako, at takot na walang magandang bukas ang darat na ng ating mga anak dahil sa katiwalian ng ilan. Sa mga tiwaling opisyalis dyan, mahiya naman kayo. Tandaan ninyo, walang opisina ang masyadong mataas upang hindi kayo masilip. At walang mga pader ang napakatibay upang hindi kayo mapanagot. Ang taong bayan na mismo ang tumitingin at humusga sa inyo ngayon. Ngunit hindi ako narito para magbanta lamang. Narito ako upang maglatag ng malinaw na landas tungo sa isang gobyernong tapat at bukas. Una, patutupad natin ang Senate Bill No. 1512 o ang Independent People's Commission Act na lilikha ng independent na komisyong magsisiyasat at nagsasampa ng kaso laban sa mga tiwali. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan. Ikalawa, susulong natin ang Senate Bill 1506 o ang Kaderna Act upang gawing real-time at bukas sa publiko ang lahat ng bidding, procurement, government transactions. Wala nang pagkakasunduan sa likod ng mga saradong pintuan. Ikatlo, tutulak natin ang Senate Bill No. 1548 o ang Contra Dinastia Act upang wakasan sa bayang pamumuno ng magkakapag-anak. Ang pamahalaan ay hindi negosyo at hindi dapat hinamana. At mula sa araw na ito, ipapaubaya na natin sa mataas na hukuman ang lahat ng kasong may malinaw na ebidensya ng katiwalian. Wala ng pag-aantala, ipaaresto ang mga sangkot na opisyal upang humusad ang kaso at managot ang dapat managot. Palalakasin din natin ang proteksyon sa ating mga whistleblower, ang ating mga biyaning tagapagbunyag ng katotohanan. Aking mga kababayan, alam kong mahirap paguhin ang kulturang matagal nang namumugat sa ating sistema. Ngunit tandaan mo, sa bawat pagbilang naghihirap dahil may magnanakaw sa kaban, sa bawat bata at manggagawang nagdedehado, naroon ang dahilan kung bakit tayo lumalaban at patuloy na lumalaban. Mga kababayan, kaya natin ito kung sama-sama. Hindi ko hahayaang manatiling laganap ang katiwalian. Hindi ko hahayaang busalan ninyo ang katotohanan. At hindi ko hahayaang maglaho ang pag-asa sa bawat mamamayang Pilipino. Yun lamang po, maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.